Simulan na natin ang balitang naririto, malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Inang paaralan ang nagkansela ng klase ngayong araw, February 25, bilang pagunita sa ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sa kabila ng deklarasyon ng Malacanang na ito ay isang special working day. Kabilang sa mga nagdeklara ng class suspension ang lahat ng 10 paaralan na kasama na ang De La Salle, Philippine, gayon din ang University of Santo Tomas, University of the Philippines, Cebu General De Jesus College, Holy Child Catholic School at Imus Institute Incorporated. Samantala, ang UP system Ateneo de Manila University ay magpapatupad ng alternative learning upang bigyan daan ang pag-alala sa makasaysayang revolusyon ng EDSA. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na ipatutupad ang No Work, No Pay policy ngayong araw, February 25, 2025 dahil ito'y isang special working day. Ibig sabihin, tanging mga empleyadong papasok sa trabaho ang makatatanggap ng 100% ng kanilang sahod para sa unang 8 oras ng trabaho. Ang mga magtatrabaho ng mahigit sa 8 oras ay magkakaroon ng karagdagang 25% ng kanilang hourly rate batay sa ipinalabas na Labor Advisory ng Department of Labor and Employment o DOLE. Hataw Balita ngayon. Mariing itinanggi ng Malacanang ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagbebenta umano ng gold reserves ang pamilya Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ito ay fake news. Dagdag pa ni Castro na una nang sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na tumaas pa ang gross international reserves ng bansa sa ilalim ng Marcos administration. Nilinaw din ng BSP na bukod sa forex requirements, walang ibang pinagagamitan ang GIR ng Pilipinas. Ang sabi nga po nila, mas tumaas pa po ang GIR natin to $106.3 billion. So ibig sabihin, hindi tayo, wala tayong problema sa gold reserves natin. So that's fake news. Mas formal na word, disinformation. Hataw Balita ngayon. Pinabulaanan ng Malacanang ang usap-usapang magdedeklara ng martial law si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, walang ebidensya para patunayan ang aligasyong ito at hindi dapat paniwalaan ang mga intriga. Sinabi rin ng bagong talagang PCO officials na seryoso nilang sasagutin ang mga isyong ibinabato laban sa administrasyon. Ang una kong sinabi dyan noon ay anong ebidensya? Paano mapapatunayan? Katulad na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Hataw Balita ngayon. Mariing itinanggi ng ilang House leaders ang akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na posibleng mauwi sa martial law. Ang pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay Representative Paulo Ortega, walang basihan ang ganitong mga paratang at isang paninira lamang ito. Sinabi rin ni Representative C. Alonto Adyong na walang indikasyon ng diktadura sa kasalukuyang administrasyon. Father faker, father ng mga fake news, ganun, mother faker. Hindi ko alam kung paano tatawag natin sa kanila. Father faker, mother faker, o anong tawag sa mga anak nila? Fakerist? Wala ako sa administrasyon niya na may sitting senador na kinasuhan at pinakulong. So there's no indication to me. Bakit ba sinasabi ng ibang tao na diktador si Pangulong Bongbong? Dahil ba may basihan o dahil ba may interes ng paninira sa kapwa?
You know, in reality, ang kalaban nating mga Pilipino nasa labas ng bansa natin. Hataw Balita ngayon. Muling iginiit ng Malacanang na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito'y sa kabila ng panawagan ng Makabayan Bloc sa Pangulo na magpatawag na ng special session sa Senado para agad maumpisahan ang impeachment trial. Gayunman, pabor ang ibang kongresista sa hindi pakikialam ng Pangulo at iginiit na dapat ay maging neutral ito upang mapanatili ang patas na paglilitis. The more that we should disallow the President to involve directly kasi kailangan ho natin, baka sabihin naman ng mga kritik na yan, kritiko ng ating pamahalaan, na pag ang Presidente ang mag-request ng special session, baka sabihin nila it would translate into influencing the senator judges at baka sabihin naman nila ito'y political moves. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng panuntunan ang Commission on Elections para sa mga election debates sa 2025 midterm at barn elections. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, kailangan imbitahan ang lahat ng kandidato, tiyakin ang patas na pagtrato at gawing makabuluhan ang mga tanong sa gagawing mga debate. Nilinaw rin ng COMELEC na hindi obligado ang mga kandidato na dumalo, ngunit dapat silang maimbitahan. Dapat issue-based at isang linggo bago mag-debate, dapat alam na mismo ng mga magpa-participate kung ano more or less ang issues na tatalakayin. At the same time, walang i-exclude na kahit isang kandidato. Halimbawa, kandidato for mayor, kandidato for governors or congressmen, dapat lahat iimbitahan. Hataw Balita ngayon. Tatalakayin ng Commission on Elections o COMELEC bukas ang disqualification case laban sa mga kumakandidato na kabilang sa pamilya Tulfo. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, pag-uusapan kung dapat ituloy ang investigasyon sa kaso. Kapag itinuloy, ilalabas ang summons sa mga respondent bilang bahagi ng preliminary investigation. Whether to dismiss or to proceed with the case, yan po ay makakasama sa discussion ng division sa kanilang consultation. Hataw Balita ngayon. Naaresto ang 20 dayuhan at 2 Pilipino sa isang Philippine offshore gaming operator sa Pogo sa Parañaque City. Sinampahan ang mga ito ng kasong qualified human trafficking matapos matuklas ang sangkot sila sa scam operations. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, ginamit ng mga suspect ang mga dayuhang modelo upang makapanloko ng mga investor sa cryptocurrency. Hataw Balita ngayon. Hindi pa rin malinis sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ang Pilipinas sa kabila ng itinakdang deadline ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang taon. Ayon kay CIDG NCR Chief Police Colonel Marlon Kimno, patuloy pa rin ang guerrilla POGO operation sa bansa tulad ng sinalakay nilang pasilidad sa Parañaque City nitong Biyernes kasama ang Presidential Anti-Organized Crime Commission kung saan mahigit 400 ang nahuli. Kaugnay nito, naglaan na ng dedicated team ang CIDG upang habulin ang mga POGO operation sa buong Metro Manila. We have teams in PNP, CIDG, NCR, and these teams are being supported. And kasama po namin yung PAOK because as we have known, the PAOK is the lead agency in this particular operations, the POGO operation. So we have to be with them. We don't have a timeline for now, but dahil nga sa sobrang dami ng mga information like even SMS or yung mga nag-i-email, lahat po yan bini-verify po natin. Wala po tayong pinalpas diyan. Hataw Balita ngayon. Binigyan diin ng Bureau of Immigration na inuuna nila ang agarang deportasyon ng mga dayuhang nahuli sa POGO hubs upang maiwasan ang matagal na pananatili ng mga ito sa bansa. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, ginagamit nila ang anumang available na flight upang mapabilis ang pagpapauwi ng deportees
sa halip na hintayin ang direktang biyahe patungo sa kanilang bansa. Nakikipag-ugnayan din ang BI sa National Bureau of Investigation para mapabilis ang pag-issue ng mga clearance at mas mapaigting ang proseso ng deportasyon. Hataw Balita ngayon. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang 5 million peso ill-gotten wealth case laban sa yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos dahil sa matagal na hindi pagkilos ng prosecution. Ayon sa korte, hindi inaksyonan ng prosekusyon ang kaso mula pa noong 1994 kaya itinuring itong napabayaan at nakalimutan. Dahil dito tuluyan nang isinara ng Sandigan Bayan ang kaso at inalis ang anumang parusang danyos laban sa mag-asawang Marcos. Hataw Balita ngayon. Inihigayat ng Department of Health o DOH ang lahat ng lokal na pamahalaan na sumali sa kampanyang Alas 4 kontra Mosquito. Ito ay upang linisin ang mga posibleng pinagmumulan, pinamumugaran ng lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Sa Quezon City, umabot na sa halos 2,400 ang kaso ng dengue kung saan 76 na barangay ang lumagpas sa alert o epidemic threshold at 11 individual na ang nasasawi. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, dapat paigtingin ng lahat ng rehiyon ang paglilinis dahil sa patuloy na pag-ulan na maaring magdulot ng mas mataas pang kaso ng dengue. Hataw Balita ngayon. Asahan ng mas mataas na bayarin sa kuryente sa buwan ng Marso matapos aprubahan ng Energy Regulatory Commission ang mas mataas na feed-in tariff allowance o FIT-all rate mula sa 0.08 peso kada kilowatt hour, tataas ito sa 0.11 per kilowatt hour dahil sa pagkaubos ng FIT-all fund, bunsod ng mababang presyo ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Ayon sa ERC, ang pagtaas ng FIT-all ay kailangan upang masigurong mababayaran ang mga renewable energy power plants na nagsusupply ng kuryente sa bansa. Hataw Balita ngayon. Asahan na ang pagbibenta ng NFA rice sa iba pang lokal na pamahalaan matapos na matagumpay na roll-out sa San Juan City. Ayon kay Mayor Francis Zamora, may alokasyon ang ibang syudad sa Metro Manila mula sa National Food Authority bilang tugon sa food security emergency ng bansa. Samantala, nagpapaalala ang Department of Agriculture na bawal ang reselling ng NFA rice at tanging personal na konsumo lamang ang pinapayagan. Kung meron mga reports na ganyan, ihuhulihin talaga natin. Diba? It's not supposed to be resold. Bentahan within the family yun. Diba? So, we have to be practical naman sa ganun. Wag lang sa negosyante at wag lang ibenta ng mas mataas sa 33 or 35 pesos. Hataw Balita ngayon. Formal nang nanumpa bilang bagong kalihim ng Presidential Communications Office ang batikang mamamahayag na si Jay Ruiz, kapalit ni outgoing PCO Acting Secretary Cesar Chavez. Ayon kay Ruiz, iniata sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa mga programa ng gobyerno. Binigyang diin din niya ang pagtutok sa paglaban sa fake news na anya'y may negatibong epekto sa publiko. Ang gusto ko ng Presidente ay maibigay ang mensahe at programa sa ating mga ordinaryong Pilipino. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Transportation Secretary Vince Dizon, ipagpapatuloy at pabibilisin ang mga proyekto na sinimulan sa ilalim ni dating DOTR Secretary Jaime Bautista. Kabilang sa mga prioridad ng bagong kalihim ang North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway at pagsasapribado ng mga paliparan at EDSA Busway. Ayon pa kay Secretary Dizon, isa sa mga pangunahing hamon ang right-of-way, kaya kinakailangan ng kooperasyon ng iba't ibang ahensya upang matugunan ito. But the key is yung sinabi ni Sec. Jane, continuity. Para pong relay yan sa Olympics. Pinapasa po ang baton. No? Kailangan po, habang pinapasa ang baton, imbes na bumabagal, kailangan lalo pang pinapabilis.
Balita ngayon. Mas pinalakas na ugnayang pandepensa ang tinalakay sa ginanap na Ministerial Defense Meeting sa pagitan ng Pilipinas at Japan, kung saan napagkasunduan ang Operational Cooperation, People-to-People Exchange at Defense Equipment Cooperation ng dalawang bansa. Ayon kay Japan Defense Minister Nakatani Gen, kailangan pag-ibayuhin ang pagtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Samantala, inaasahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang agarang ratifikasyon ng Reciprocal Access Agreement o RAASA Japan upang masimulan ang mas malalim na pagsasanay ng sandatahang lakas ng Japan at Pilipinas. Having confirmed that cooperation on contracted Japanese air surveillance and radar system is in progress, we also concurred the launch of a new high-level dialogue between the defense equipment authorities as well as the dispatch of Japanese public and private mission to the Philippines from the perspective of further advancing cooperation in mutually beneficial manner. This meeting was an exchange of views on regional security issues, on the Indo-Pacific, in the situation in the East Sea and the South China Sea, and most importantly, on our shared initiatives moving forward. Hataw Balita ngayon. Nagpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Palau President Surangel Whips Jr. sa Malacanang upang palakasin ang relasyon ng dalawang bansa. Ilang kasunduan ang nilagdaan kabilang ang fisheries, cooperation at konsultasyon sa iba't ibang issue. Umaasa rin si Pangulong Marcos Jr. na malalagdaan ang labor agreement para sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa Palau. I look forward to the conclusion of our labor cooperation agreement that aims to protect and to promote the welfare of Filipino workers in Palau, as well as the early conclusion of a social security agreement that will guarantee Filipinos who work in Palau access to social benefits. And I think now more important than ever, we must collaborate in navigating the geopolitical issues and pressures that we face, especially the existential threat that we face with climate change. Hataw Balita ngayon. Hindi isinama ng United States government ang Pilipinas sa mga bansang tatanggalan ng security assistance sa kabila ng aid freeze policy ng Trump administration. Ayon kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, mananatili ang $336 million na US aid para sa AFP Modernization Program. Kinumpirma rin ito ng DFA na nagsabing tuloy ang defense cooperation ng US at Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Tatanggalin ng administrasyong Trump ang nasa 1,600 na workers ng United States Agency for International Development o USAID. Ilalagay sa paid administrative leave ang mga empleyado ng ahensya. Nasa 1,600 na pwesto ang maalis sa April 24. Ngunit hindi naman kasama sa tinanggal ang mga puno at critical staff ng ahensya. Noong Biyernes, pumayag ang isang federal judge na ilagay sa leave ang mga manggagawa ng USAID. Sinabi ni Marcia Wong, isa sa mga dating opisyal ng ahensya, na hindi naiintindihan ng administrasyong Trump at ni Secretary of State Marco Rubio ang kahalagahan ng USAID. Ang mga eksperto ng USAID ang unang ipinadala sa gitna ng mga outbreak ng sakit at paglipat ng mga tao. Nagagamit ang ahensya sa pagbibigay ng tulong sa ibang bansa at nagsisilbing tulay para magkaroon ng impluwensya ang US sa ibang mga bansa. Hataw Balita ngayon. Nagbigay babala ang Defense Minister ng bansang New Zealand sa malaking kakayahan ng Chinese warships na nagsasagawa ng military exercises sa Tasman Sea. Buso nito hiniling ang agarang pag-iinvest ng malaking halaga para sa defense force ng bansa. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Nagbabala si Judith Collins.
Defense Minister ng New Zealand sa malakas na kakayahan ng mga barkong pandigma ng China na nagsasagawa ng military exercises sa Tasman Sea. Kamakailan lamang ay nagsagawa ng 2 magkaibang live fire drills ang mga barko ng China, kung saan naging sanhi ito upang ma-divert ang ilang international flights. Ayon kay Wu Qian, isang Defense Ministry spokesperson ng China, lahat ng kanilang ginagawa ay nasa ilalim ng international law at international practices. Subalit itinanggi ito ni Collins na nagsasabing kinakailangan ng China na magbigay ng notice sa loob ng 24 hanggang 48 oras bago magpaputok o magsagawa ng mga fire drill. Dagdag pa ni Collins, naglalaman ng lubhang may kakayahang armas ang mga nasabing barko, kung saan isa sa mga Chinese warship ay naglalaman ng ballistic missile na maaaring umabot sa 1,000 kilometers. Isa umano itong paalala sa bansang New Zealand na kailangan ng agarang pagpapalakas sa depensa ng bansa sa pamamagitan ng pag-invest ng malaking halaga sa Defense Force ng New Zealand, lalo na sa lumalalang tensyon sa rehiyon. Patuloy namang minomonitor ng New Zealand at Australia ang paggalaw ng mga naturang barko sa China. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Samantala, makakapanayam naman natin dito sa loob ng UNTV Radio Mobile Booth si Ginoong Cesar Baloloy, ang punong barangay ng Barangay 673, Zone 73, Paco, Manila, upang magbigay impormasyon ukol sa sitwasyon ng mga kabataan at mga kababayan natin dito sa nasabing lugar. Magandang umaga po sa inyo, Kapitan Bing Baloloy. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kumusta po kayo, Kap? Okay naman po. Maraming salamat po sa Diyos. Ayan. Itong lugar mo ay masasabi natin na thickly populated ito. Ano po? Kumusta ang kalusugan ng ating mga mag-aaral, mga kabataan, mga nakatatanda, yung mga constituents mo as a whole? Ano po ang kadalasang sakit na nararanasan ng inyong mga constituents so far, Kapitan? Opo. Sa ngayon po, ang mga, lalo sa mga kabataan, yung mga ubo at sipon po, talagang ito po ang panahon na nagka-climate change siguro. At sa mga matatanda naman, siyempre dahil sa mga nangangailangan sila ng suportang medikal, kailangan po nila ng mga maintenance pang araw-araw. Okay. Kap, as I mentioned a while ago, kanina pagpasok namin dito, sabi ko, napakasikip ng lugar. Opo. Okay. Right now, yung dadausan ng ating medical mission, ito ay kalsada. Opo. Okay. Kalsada. Kasi wala talagang mapaglagyan. Ano po mga kasambahay? Sinamantala din po ito ni Kapitan na mabigyan ng medical mission ang lugar na ito. Alinsunod na rin sa kagustuhan ng ating mga constituents, kung mga constituents nyo dito. Is this the first time magkakaroon ng medical mission dito sa lugar? Opo, Ma'am Miss Annie po. I see. Ngayon lang po. Tama-tama. Ano po? Ano po yung inaasahang pinaka-antabayanan ng ating mga kabayan dito sa isasagawang public service po ng UNTV, katuwa nga po yung MCGI? Opo. Itong inespe ko ng medical mission, inaasahan po ng mga kabarangay ko, siyempre, na makalibre sila sa mga libreng gamot, yung pagpapabunot ng ngipin na walang mga kakayahan, at ganoon din po sa legal aspect. Ayan. Oo, kasi mamaya po, mayroon tayong legal assistance and of course medical assistance. Yung medical assistance, kinabibilangan yan ng bunot ng ngipin, na dental service at saka doon sa mata din. Okay. Sama yung sinabi nyo ka, pawalago na yung pagpapabunot ng ngipin kasi napakamahal. Di ba po? Pagpapacheck up ka, may bayad doon sa doktor. Pag nagpa-check up ka na, bubunutan ka ng ngipin, mahal din po ang bayad. Di ba po? Pagkatapos, kung wala ka naman ngipin at kailangan mong magpapostiso, pwede na po dito magpalista. At itusunod na lang yung susunod na mga check-ups. Dito po, karamihan ng mga residente nyo, ano ba, kabataan, mga nakatatanda o ano po? Mas marami po dito ang kabataan kasi ang senior ko po ditong nakarehistro nasa 270 lang po. Mas marami ang kabataan? Mas marami ang kabataan po. Okay. Mas marami ang kabataan? Opo. Okay. Yung mga nakatatanda po, mga 270. Opo.
So siguro doon sa 270 na yun, mga ilang porsyento ang mag-a-avail mamaya ng salamin sa mata o kaya yung pagpapacheck up. Opo, siguro sa mga senior po. Siguro ko sa karamihan po, siguro mga 50% po. Opo. 50% ng mga residente mo dito, ang mga constituents mo dito ay mag-a-avail talaga dahil doon sa libreng serbisyong optical service mamaya po. And Kap, na-notice ko dito sa lugar mo na palibot kayo ng mga, when I entered your room kanina, tantad kayo ng mga CCTV. Okay. Opo. Ano bang kalamitang krimen dito na nangyayari? Matanong ko na po kayo. Let's talk about the apart from the medical service na ikagawad mamaya ng UNTV, ng MCGI. Okay, matanong ko na rin po about the peace and order in your area, in this area. Sa peace and order naman po, control naman namin dito ang kalagayan. Kaya nga lang po, dahil sa kakulangan po ng CCTV namin, minsan po yung mga masasamang loob, mga magnanakaw, nakakalusot po dito sa amin. Okay. Yun nga po, medyo nakapagtanong-tanong din ako. Marami din ng mga magnanakaw dito po. Ano po yun? Ang mga aakyat bahay o ano po? Hindi po. Bali, kasi itong ang lugar ko po ay palengke. Kaya nandito po na pagsamantala nila yung mga snatch. Mga snatchers. Opo, minsan ganun Oo, kasi sakop mo yung yung palengke ng Paco. Opo. Sakop nyo yung palengke ng Paco. As a whole po, ilan ng mga residente at mga botante mo dito? Sa kabuuan po ang aking botante rito nasa 1,760 po. Okay, yung kabuuan ng populasyon nyo. Mas ang sa kabuuan po kasi ang lugar ko po kasi parang ano ito po yung naging transient ng mga yung iba lalabas, yung iba papasok, parang ganun po naging roll on roll off po ang nangyari dito sa lugar ko Wala ba dito na itatala ng mga celebrated na mga kaso? Wala naman po. Okay. So, sa ating mga kababayan, kung alimbawa may mga kababayan tayo na gamitin nyo po ang pagkakataong ito na manawagan dahil dito po isasagawa mamaya dito sa lugar mo. Ulitin ko po, itong lugar, dikit-dikit ito, thickly populated, medyo masikip ang lugar na ito mga kasambahay. Pero sinisikap ni Kapitan na makapagsagawa ng medical mission at ito pong request nyo ay nag-grant ng UNTV under the leadership of Kuya Daniel Rason. Sa dami po kasi, Kap, na nangihingi at nagre-request. At itong pagkakataon na ito ay napagbigyan na po ang request ninyo. Ano yung gusto nyong panawagan at anong gusto nyong sabihin? Go ahead, please. Opo. Nagpapasalamat po ako sa Diyos. Unang-una po, kila Kuya Daniel Rason at sa aming kabuuan po ng UNTV. Ang naging malugod po sa amin, yung mabigyan po ng medical attention yung aking mga kabarangay po. Ayan. Mabigyan ng medical attention yung inyong mga kabarangay. Kap, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na kayo po ay nakalapit sa UNTV na pagbigyan ang inyong requests na magsagawa ng medical mission dito po sa lugar nyo at mapagsilbihan ang inyong mga constituents. Maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo po sa UNTV at ganun din po katawang natin dyan ang MCGI. Opo, maraming salamat po sa Diyos po. Salamat sa Diyos, Kapitan Baloloy. Okay, mga kasambahay, maraming salamat. Balik sa inyo, Amigo Sherwin. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang weather update para sa araw ng Martes, February 25, 2025. Sa ngayon, wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa. Una na dito ang northeast monsoon or ang hanging amihan na umiiral dito sa May, Luzon. Samantala, meron din tayong easterlies or yung init at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Kung makikita natin dito sa satellite imagery po natin, meron po tayong mga ulap dito at ito po ay dulot na itong easterlies.
Meron po tayong nakataas na gale warning dito po sa may Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Isabela. Dulot po ito ng bugso nitong northeast monsoon. Kaya pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin, lalo na po may mga sasakyang maliit pandagat na delikado po pumalaot dito po sa mga nasabi nating coastal waters. Ang sunrise mamaya ay 6:15 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:03 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Sugatan ng Vice Mayor ng Dato Piang sa Maguindanao del Sur matapos barilin habang nagtatalumpati nitong Lunes. Si Alan Madansala, umahataw. Hataw Balita ngayon. Isinugod sa ospital si Dato Piang Maguindanao del Sur Vice Mayor Attorney Omar Samama matapos natambangan ng hindi pa nakikilalang sospek sa barangay Magaslong bandang umaga nitong February 24. Binaril si Samama habang nagtatalumpati sa dinaluhang medical outreach and relief distribution activity sa narang barangay. Ayon sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office, kasakuyang nagpapagaling na ang vice alkalde. Iniimbestiga na rin ng mga otoridad ang insidente. Habang nagbibigay ito ng mensahe sa program na ginagawa nila, yung tinatawag na Shine Convergence Program. Habang ito ay nagbibigay ng mensahe, binaril siya ng hindi pa sa ngayon, hindi pa nakilalang suspect. At saka ang ginagawa natin ngayon, sir, ongoing pa yung investigation natin para establish yung identity ng suspect, sir. Kinundi na naman ng mga opisyal ng Maguindanao del Sur Provincial Government ang pag-atake kay Samama. Nagpalabas naman ng isang press release ang local government unit ng Dato Piang hinggil sa nangyaring shooting incident. Si Samama ay tumatakbong muli bilang Vice Mayor sa kanilang bayan ngayong 2025 midterm election. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng bagong minimum wage rate ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 4A para sa mga domestic worker at kasambahay tulad ng General House Help, yaya, gardener at laundry person. Batay sa Wage Order Number RB4A-DW-05 ng Section 24 ng Republic Act Number 10361, kung dati tumatanggap lamang ng 6,000 piso ang mga kasambahay na nagtatrabaho sa lungsod o first class municipality, ngayon ay madaragdagan na ito ng 750 piso. Uabot na sa 6,750 piso na ang kanilang sasahurin sa loob ng isang buwan. Ganito na rin ang magiging rate sa ibang mga munisipyo. Ang wage order na ito ay magiging epektibo sa darating na March 7, 2025. Hataw Balita ngayon. Pinag-aaralan na ng mga otoridad ang planong pagtapyas sa tourism fee sa Boracay. Ito ay upang maging competitive ang isla at mahikayat pa ng maraming mga turista. Sila Lane Moreno, umahataw. Hataw Balita ngayon. Kasalukuyang nire-review ng mga otoridad ang mataas na presyo ng tourism fees sa isla ng Boracay. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Western Visayas Regional Director Engineer Juan Jovian Ingeniero, sa kanilang pagpulong sa Department of Tourism, Malay LGU at Aklan, plano ng mga opisyal na tapyasan ang binabayaran ng mga turista para makapasok sa Boracay. Ito ay upang maging competitive ang Boracay sa ibang mga tourist destinations sa bansa tulad ng Bohol at Palawan. Makatutulong din ito para makahikayat ng mas maraming mga turista na bumisita sa isla, lalo na ang mga domestic tourists. They are now studying the fees ng Malay, ng Boracay Malay, kasi kailangan competitive ang rate nila with the other resort like the Bohol, the Palawan.
nang sa ganon masustain yung tourism doon. No? So meron po, under review po yan at magkaka-meeting pa uli kami para malaman kung there's a need na baguhin ang ordinansa ng Malay. Umaabot sa 700 piso ang binabayaran ng mga turista bago makapasok sa Boracay. Kasama rito ang 150 pesos para sa terminal fee, 150 pesos na environmental fee sa local tourist, at 300 pesos naman sa foreign tourist, at 50 pesos sa pamasahe sa bangka. Ganon din ang muli nilang babayaran kapag lalabas na ng Boracay. Madaragdagan pa ito kapag naipatupad na ang Unified Ticketing System kung saan may patong na 70 pesos na inconvenience fee para sa service provider. Bago ang pandemya, halos magkapareho ang dami ng mga local at foreign tourist arrival. Pero sa ngayon, mas marami ng mga Pinoy ang bumibisita sa Boracay. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Iba't ibang grupo ang sama-samang nagpakawala ng mahigit sa 100 pawikan hatchling sa lalawigan ng Bataan. Si Mel Aquino, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Save the pawikan! Yes, we can! Ito ang sigaw ng iba't ibang grupo na kabilang sa nakilahok sa isinagawang pawikan hatchling releasing sa Sitio Fuerte, Barangay Poblacion, Morong, Bataan. Sa paunguna ng Provincial Government of Bataan, Morong LGU, Aboitiz Power Subsidiary GN Power Dinginin at ng iba't ibang non-government organization. Sama-sama itong sumuporta sa layuning pangalagaan at maingatan ang ating mga pawikan, kabilang na ang pagpaparami ng mga species sa baybayin ng Bataan. 7 ang klase ng mga pawikan sa buong mundo, 5 sa mga ito ay matatagpuan sa bansa at 3 rito ay makikita sa lalawigan ng Bataan. Ito ay ang green sea turtle, Hawksbill sea turtle at olive redley. 7 kinds of sea turtles makikita sa mundo. 5 makikita sa Pilipinas, and we're very happy dito sa Bataan. Mostly dito sa Morong. 3 po out of the 5 makikita po dito. So kami po isang private company, no? Tumutulong kami sa public at sa LGU po natin para collaboration po ang tawag dito, na para po mas papaganda pa po natin at mapaikot pa po natin ang life cycle sa marine ecosystem. Sa kabuuan ay mayroong 171 pawikan hatchling ang pinakawalan. Taong 2023 ay umabot sa mahigit 30,000 pawikan ang napakawalan. At mahigit sa 16,000 hatchling ang na-release mula sa mahigit 20,000 itlog na inalagaan sa Sitio Fuerte Hatchery nitong nakalipas na taon hanggang sa kasalukuyan. Samantala, mayroon pang mahigit 4,000 itlog ng pawikan ang nasa hatchery na siyang pakakawalan sa oras na mapisa ang mga ito. Pinaalalahanan naman ni Ginang Jai Manalili ng Provincial Government Environment and Natural Resources o PGNRO ang ating mga kababayan sa pagiging endangered ng mga ito at ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating mga sea turtle. Yung mga sea turtle po ay talagang sensitive po kasi sila. So kailangan, and endangered na rin po sila. Kaya po kailangan silang pangalagaan. So unang-una pong kahalagahan, yung sea turtle nga po ay nakakatulong po dun sa mga sea grasses po natin. So yung mga damong dagat po, kailangan po silang matrim para po mas lumago pa sila. At yung sa mga coral reefs naman po, yung pagkain po sa coral reefs ng Hawksbill sea turtle po ay nakakatulong din po para magpabukas po ng mas malalambot na bahagi po nito para makakain naman po yung ibang organismo. May laki humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 12 na po tayo, mamayang 7 ng gabi, Philippine Standard Time. Sa official MCGI social media accounts, kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity po ay bukas sa lahat ng anumang relihiyon o lahi. Maraming salamat.
At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa unang Timoteo Kapitulo 1, talatang 8. Datapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. At yan pong mga umahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-25 sa buwan ng Pebrero 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Maraming salamat, Josa, Alex, Aljan, si Paraon, and of course kay Bernie, yan. Okay, Tracy. At syempre, ang mga kabarangay natin dito sa lugar po ng Paco. Maraming salamat, Races, and of course, diyan si Belinda and Marvin. Maraming salamat po sa inyo. At kay Dantle and of course kay Chris. Thank you so much. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV, News and Rescue, Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Renton. UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.